Magandang araw Pilipinas, ilang araw na lang ay papasok na ang Burr Months. Kaya hayaan nyo kaming mauna ng bumati ng advance Happy Holidays sa inyo. At dahil sa magagandang handog ng The Working President, parang laging Pasko ang buong linggo ninyo. I'm Julina Magdangal and this is The Working President. Ang munisipalidad ng Placer sa Masbate ay itinuturing na isa sa mga pinakamahihirap na bayan sa bansa. Ngunit unti-unti nang nararamdaman doon ang pag-unlad. Ating tunghayan ng mga programang ipinapatupad sa bayan ng Placer at ang kanilang storya ng pagbangon dito sa Ahon na Pinoy. Kain sa bawat hapagkainan, infrastruktura para sa agarang kaunlaran. Ito ang ilan sa mga pangunahing adhikain ng pamahalaan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, kaya't katuwang ang mga lokal na pamahalaan, bumubuo sila ng mga proyekto na makakatulong sa bawat mamamayan. Been a mayor for a year, and then so far po, people have been telling me na under my administration po yung pinakamaraming proyekto na nakita po nila. And this is all because of the President. These are namely po, most of this are sa infrastructures po natin. Reform to market roads, which is very important kasi po yung kabuhayan po dito is mostly agricultural. So dahil po sa mga binigay ni Presidente na FMRs, nagkaroon po ng mas magandang kabuhayan ng mga tao po dito. Maliban sa mga proyekto ng national government, nagpapatayo rin ng lokal na pamahalaan ng Placer, Masbate para sa kanilang agad na pagbangon. Tutulong din po tayo sa paggawa ng infrastructure kasi po yung dating PNP building natin medyo dilapidated na nagpagawa po tayo ng bagong police station. Tapos dito po sa ito natin makikita rin po natin yung bagong executive building, pinapagawa rin natin to. And then after this po, kasi makikita natin yung munisipyo natin medyo dilapidated na at more than 50 years na po siya, papagawa rin po ng bago. Hopefully after the executive building, ito na po yung isusunod. Kasi for me kasi, if we go to a municipality, yung unang tinitingnan yung munisipyo agad. So, kung maganda yung munisipyo natin, we have to project the image na maganda yung municipal compound po natin. Para naman masiguro ang pagkain sa bawat mesa, bumuo ang munisipalidad ng Placer ng mga proyektong pangkabuhayan. We have also engaged in livelihood programs because I have always believed na dapat lahat tayo pwedeng kumain 3 beses isang araw. Hindi naman kailangan na maging mayaman tayo, sufisyente na yung hindi tayo gutom. So what we have done is we have created livelihood programs. So far, we have 35 barangays and we have already created 29 people's organization among those barangays. Hindi pa po siya fully implemented kasi po, like I said po, 1 year pa lang ako, pero hopefully by 2009 January, lahat po ito smooth sailing. Gamit ang ilang proyekto ng pamahalaan, tinutulungan ni Mayor Jude ang kanyang mga nasasakupan kung paano magsikap at makatulong sa pag-unlad ng kanilang kabuhayan. For those here, we give them seminars, no? At itong mga seminars na ito ay galing po kay Presidente. It's under her program naman, and then kami po as LGUs, we just tap them. Tapos yung nasa agriculture po, humihingi po tayo ulit galing po kay Presidente yung mga seeds na kailangan nila. Tapos yung mga corn and palay, binibigay naman po ng gobyerno at a discounted price para sa ating mga magsasaka. Tunay na mas magiging madali ang pagbangon ng isang bayan tulad ng Placer kung magtutulungan ng pamahalaan at mga mamamayan. Mas magiging mabilis naman ang pagdadala ng serbisyo at produkto sa taong bayan sa pamamagitan ng mga proyektong tulad ng farm-to-market roads na tumutulong tiyakin ang pagkakaroon ng pagkain sa bawat mesa ng ating mga kababayan. Madam President, maraming salamat po sa tulong po ninyo sa pagpabangon po ng Placer at yun po ang battle cry namin, pagpabangon po. Malaking tulong po na ibibigay ninyo sa amin. Sana po may patuloy yung pagtulong sa amin at may bigay yung anong pang mga kailangan namin. Kasi ito po ay hindi naman para sa amin po, hindi para sa sarili ko, kundi para po sa katauhan natin dito po sa bayan ng Placer. Along with massive rice production, we are cutting costs through more efficient transport. For our farm-to-market roads, we released 6 billion pesos in 2007. On our nautical highways, Ro-Ro boats carried 33 million metric tons of cargo
and 31 million passengers in 2007. We have built 39 RoRo ports during our administration. 12 more are slated to start within the next 2 years. In 2003, we inaugurated the Western Nautical Highway from Batangas through Mindoro, Panayan Negros to Mindanao. This year, we launched the Central Nautical Highway from Bicol mainland through Masbate, Cebu, Bohol, and Camiguin to Mindanao mainland. These developments strengthen our competitiveness. To meet the challenge of today, we will feed our people now, not later, and help them get through these hard times. To meet the challenges of tomorrow, we must become more self-reliant, self-sufficient, and independent, relying on ourselves more than on the world. Kaakibat ng ating mga adhikain, ang tuloy na pagkalinga sa kapakanan ng bawat Pilipino. Iisa ang ating pangarap, maunlad at papayapang lipunan kung saan ang magandang kinabukasan ay hindi pangarap lamang bagkus natutupad.